programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lumabas na kaya ang tunay na pag-uugali ni Morgana dahil sa ginawang pagwawalang hiya ni Giselle sa rebulto ni Moira? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nagawa ni Giselle ang plano niyang babuyin ang rebulto ni Moira bago pa man ito i-unveil sa harapan ng mga empleyado ng Apex na magaganap. Bibigyan nila ng parangal si Moira bilang pag-alala sa kanya at ipapangalan nila ang itatayong Women's Centers sa Apex. Dahil si Giselle ang nakakita at nang i-deliver ito ng mga lalaki sa Apex, hindi na nagdalawang isip pa si Giselle na lagyan ito ng drawing sa muka. At walang kaalam-alam si Morgana at Madam Chantal sa ginawang pagwalang hiya ni Giselle sa rebultong mukha ni Moira na ilalahad nila mamaya sa harapan ng maraming tao. Sa Apex, nagsimula ng magsalita si Morgana para ipakilala sa lahat ang magiging rebulto na ilalagay nila sa itatayo nilang Women's Center para kay Moira. Nagulat si Madam Chantal at Morgana nang tanggalin na nila ang nakatakip nito at bumungad sa kanila ang mukha ni Moira na nilagyan ng drawing ang mukha nito. Nagtawanan ang mga taga-Apex nang makita nila ang rebulto ni Moira. Hiyang-hiya ang mag-ina sa nangyaring unveiling ng rebulto ni Moira, kaya hindi na napigilan pa ni Morganang magalit sa mga nag-deliver nito kung bakit binaboy ang rebulto ng kapatid niya. Halos lumabas ang tunay na ugali ni Moira sa harapan ng lahat nang pagalitan niya ang dalawang lalaki at sigaw-sigawan niya ang mga ito. Nagulat ang lahat sa inasal ni Morgana kaya napansin ito ni Giselle. Tumayo siya at nagsabi kay Morgana na tumigil ka na Morgana. Mukhang nagsisimula ka ng maging katulad ng ugali ni Moira at pati ang mga kilos mo ay gaya na ni Moira. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Giselle na tanungin si Morgana na sabihin sa kanila kung siya ba si Moira. Hindi makasagot si Morgana at tila naisahan siya ni Giselle dahil sa ipinakita niyang ugali sa harapan ng maraming tao. Napatingin si Morgana kay Madam Chantal na kinakabahan at baka tuluyan na siyang nakilala ni Giselle. Kaya nagpaliwanag si Morgana para mailusot niya ang sarili niya. Hindi ako si Moira, ako si Morgana at matagal nang patay ang kapatid ko. Karapatan kong magalit sa ginawang pagwawalang hiya nila sa bus ng kapatid ko. At sinang-ayunan din ng Madam Chantal ang sinabi ni Morgana kay Giselle para tumigil na ito sa ginagawa niyang paghamon kay Morgana para lumabas ang katotohanan sa kapagkatao ni Morgana. Sa kabilang banda, nagsimula na din ang sinasagawang ritual ni Apo Biding-an kina Annalyn, Robert at Doc Ray bilang tanda ng paggalang sa request ng apo ng pasyente nila bago isagawa ang operasyon sa kanya. At hindi nagdalawang isip ang tatlo na pumayag sa nais mangyari ng apo ng pasyente dahil ito ang kahilingan ng pasyente sa kanila. Kaugalian at pamahiin nila ito na bago sila isalang sa isang operasyon ay kailangan dumaan muna sila sa isang ritual. At saka ipinaliwanag sa kanila ang kahalagahan nito. Nakinig at sumunog naman ang tatlo. Habang isinasagawa ang ritual ni Apo Biding-an sa tatlo, dumating si Zoe. Hindi niya nagustuhan ang ritual na ginagawa ng matandang apo. Nandiri si Zoe nang pahiran siya nito sa mukha ng putik nang galing sa bundok ng tribo nila. At hindi ito nakayanan ni Zoe, dahilan para hindi siya sumunod at umalis na lamang siya. Agad naman humingi ng paumanhin si Annalyn sa matandang apo dahil sa ginawang kabastusan ni Zoe sa ritual nila, saka ipinagpatuloy na ito. Laking pasasalamat naman ng apo ng pasyente, kina Annalyn, Robert at Doc Ray dahil sa pagpayag nila na gawin ang ritual ayon sa paniniwala nila. Nagsabi naman si Annalyn na walang anuman basta kung ano ang makakabuti sa pasyente ay gagawin nila bilang tanda at paggalang sa iba kung ano ang paniniwala. Samantala dahil sa ginawa ni Zoe na hindi pagsunod at galangin ang ritual ng paniniwala ng pasyente nila,
nagdesisyon si Robert na hindi ito isama sa team ni Doc Ray sa gagawin nilang operasyon. Habang abala ang tatlo sa gagawin nilang operasyon, wala silang kaalam-alam sa nangyaring unveiling ng Moira Rotacchio Women's Center sa Apex na nagkagulo dahil sa ginawa ni Giselle na babuyin ang rebolto ni Moira sa harapan ng maraming tao. Samantala, pagkatapos na nangyaring unveiling ng bust ni Moira, naging malakas ang kutob ni Lynette na kagagawan ito ni Giselle at ni Chang Susan kung bakit nagkaroon ng drawing ang rebulto ni Moira. Kaya agad niya itong kinausap. Naitanong ni Lynette kay Giselle kung bakit niya ginawa yun. Nag-alala si Lynette na baka may makakita pa sa kanya sa dami-dami pa naman ng CCTV dito. Nagsabi naman si Giselle na tama lang ang ginawa niya dahil hindi niya ito pinagsisisihan. Gusto ko lang makasigurado na hindi siya si Moira, pero mukhang nakita natin na hindi malayo na magkaugali si Moira at si Morgana. Hindi ako titigil na malaman ang buong pagkatao niya at kailangan mapalabas ko ang tinatago nila. At huwag kang mag-alala, Lynette, dahil kahit ano pa ang gawin ni Morgana, wala siyang makikitang ebidensya na ako ang gumawa nun. Dahil sinigurado ko ang lahat na walang makakakita at makakaalam sa ginawa ko. Samantala sa opisina ni Madam Chantal, labis-labis ang galit ni Morgana na nararamdaman dahil sa nangyaring kahihiyan sa unveiling ng bust ni Moira kanina at hindi ito matanggap ni Morgana. Gusto niyang malaman kung sino ang gumawa nito. Galit naman na pinagsabihan ni Madam Chantal si Morgana dahil sa hindi nito napigilan ang sarili niya na halos sumabog siya sa galit sa harapan ng maraming tao, dahilan para makalimutan ni Moira na siya si Morgana. Nagsabi si Madam Chantal na hindi mo ba napansin na may intensyon si Giselle sa'yo na galiting ka sa harapan ng maraming tao para lumabas ang totoong Moira. Dapat nag-iingat ka sa mga kilos mo, kaya huwag kang padalos-dalos. Bigla naman napaisip si Morgana sa sinabi sa kanya ni Madam Chantal. Maaaring isang paraan nga ito ni Giselle para palabasin ang totoong pagkatao ni Morgana. Kaya nangako si Morgana na mag-iingat na siya sa lahat ng bagay at sa mga kilos niya lalo na kapag kaharap si Giselle dahil alam niyang hindi siya titigilan nito. Hindi papayag si Morgana na masira ang lahat na pinagplanuhan nila na pabagsakin ang pamilya Tanyag. Lalo na nasa kanya na ipinagkatiwala ni Madam Chantal ang buong shares ng Apex. Samantala sa hallway ng Apex habang may kausap si Chang Susan ay tawang-tawa pa din ito na pinag-uusapan ang nangyaring unveiling sa bust ni Moira. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na pagtawanan ang ginawa sa pagmumukha ni Moira at kahiya-hiya ang inabot ng mag-inang Chantal at Morgana sa harap ng maraming tao. At habang nagtatawanan sila Chang Susan, padaan naman si Morgana sa harapan nila at nakita at narinig nila sila nito. Huminto si Morgana saka ito nagtanong kay Chang Susan kung pinagtatawanan mo ba ang ate ko. Diretso naman na sumagot si Chang Susan kay Morgana na oo, pinagtatawanan ko siya. Nang biglang pinikit ni Morgana ang mata niya at taimtim na nagdasal sa harap ni Chang Susan na ipinagtaka niya kung ano ang ginagawa nito. Kaya nagtanong si Chang Susan kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Morgana na nilagyan lang naman kita ng sumpa na ikinabigla ni Chang Susan ang sinabi ni Morgana at sabay umalis ito. Nakaramdam si Chang Susan ng takot sa ginawa sa kanya ni Morgana at napapaisip siya na baka tumalab ang ginawang sumpa sa kanya ni Morgana nang bigla siyang makaramdam ng sakit sa talgiliran niya. Nakita naman ni Diwa si Chang Susan kaya nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagsabi naman si Chang Susan na may nararamdaman ako na masakit sa tagiliran ko kaya ikinabahala niya ito. Kinapa naman ni Diwa ang tagiliran ni Chang Susan at nagtanong sa kanya kung napacheck up niya na ba ito. Hindi maalis sa isip ni Chang Susan ang sinabi ni Morgana sa kanya na nilagyan siya nito ng sumpa. Ano ang gagawin ni Zoe kapag nalaman niya na hindi na siya kasama sa operasyon na gagawin dahil sa pagtanggi niya sa ginawang ritual ni Apo Binigan sa kanila? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.
Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.